Okay, emotional lexicon deficit at self-serving bias. So yung emotional lexicon, ang definition nun is hindi natin yun yung vocabulary natin para ma-describe yung emotion. So kung mababang emotional intelligence mo, hindi mo masabi o kulang yung pag-describe mo dun sa emosyon mo at sa emosyon ng ibang tao. Di ba? At kadalasan, pag hindi mo mabasa yung yung emosyon ng ibang tao dahil ikaw conversationally intuitive, di ba? At minsan ang sineserve mo is yung iyong sarili, no? Self-serving bias. So lagi nakasentro sa iyo. Self-focus, bias ka sa sarili mo. Lahat ng achievements mo, wala kang tinitingnang ibang tao, laging sa'yo. Malabo naman mangyari yun. Lahat ng success mo is galing sa itaas, at yung mga ibinibigay na tao sa'yo na from there is para tulungan ka. No? Pag hindi mo ma-describe, pag hindi kulang ang iyong emotional vocabulary o emotional lexicon, at ikaw conversationally intuitive, di ba? At ikaw may external attribution, it all boils down na ikaw self-serving bias. Di ba? Laging sa'yo. Di ba? So sa basketball na lang hindi naman porket nag-a-assist ka o pumapasa ka sa mga kakampi mo, napapagaling mo yung mga kakampi mo. Hindi. It's just that sa basketball, pinapasa mo yung kakampi mo knowing na kaya nilang itira yung bola. Knowing na meron kang mindset na meron sila. Si Jordan, di ba? Si Jordan. Yung mindset niya is hindi pinapasa yung bola, hindi. It's yung having the same mindset as him para maging magaling din yung teammates niya. So, hindi self-serving bias yun. Hindi katulad nung isang player ngayon na ite-trade na ata ng Lakers na concern lagi sa triple-double kaysa manalo, di ba? So, yun lang po.